Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Fam. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Ako po si Sister Dash Brown ng CRC Calabanga Daughter Church. Ngayon pong araw, samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong araw, pag-aaralin po natin ang Ruth 1 verses 15 to 18. Sabi po sa NIV version, "Look," said Naomi, "your sister-in-law is going back to her people and her gods. Go back with her." But Ruth replied, "Don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God my God. Where you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely, if even that separates you and me." When Naomi realized that Ruth was determined to go with her, she stopped urging her. Bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa panibagong umagang ito na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Lord God, sa panibagong lakas, panibagong opportunity na mabuhay muli sa mundong ito. Maraming salamat, Lord God, sa biyaya mo na patuloy mong pinaparanat sa bawat isa. At sa umagang ito, Lord God, kami ay dumutulog sa inyong harapan, nagpapakumbaba, nagpapalinis ang aming mga puso, Panginoon, na kami, Lord, ay nagkasala. Ngunit po namin, Lord God, na malawak ang pagmamahal at ang inyong biyaya. Sunod ang aming mga puso na maging karapat-dapat kami sa inyong harapan at sa pagtanggap, Lord, namin ng iyong mga salita. Maging kami, Lord God, teachable. Patuloy po namin panghawakan ang mga salitang ito. Maraming salamat, Lord God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Ang story po ni Ruth ay palaging na pag-uusapan or nasi-share sa tuwing ang topic or ang context ay patungkol sa love or sa pag-ibig. Palaging nabibigyan diin kung paano po inalaw ng Lord na pagtagpuin ang landas sila ni Boaz at ang rest ay history. Ngunit ang buhay po ni Ruth ay isang patunay na ang lahat ng bagay sa ating mga buhay ay hawak ng ating Panginoon. Hindi man naging maganda ang kanyang nakaraan at mga naging karanasan ni Ruth, siya ay nawalan at nasaktan, ngunit sa kabila nito, inihahanda pala siya ng Panginoon sa napakagandang plano para sa kanya. So, mayroon pong dalawang bagay. There are two things we should learn from Ruth's life. First is, genuine love is demonstrated through commitment. Nakikita po natin yan sa verses 15 to 16. Si Ruth po ay may option na siyang, pwede niya nang iwan si Naomi, but pinili niya pong makasama siya. So, sa pagsama niya pong iyon kay Naomi, iniwan niya ang old life niya, and Ruth left her old life and embraced new life with Naomi. So, ito po ay isang act of faith that led her to God's ultimate purpose in her life. Number 2, genuine faith is choosing God even when the future is uncertain. So, ang action po ni Ruth is an example of a firm testament of faith. Hindi niya po alam ano ang ine-expect, ano ang mangyari sa foreign land dahil iniwan niya ang lugar na kung saan siya lumaki. It's a whole new world for her. Pero yung decision niya pong iyon, yung small decision na yun, was used by God to place her in the lineage of Jesus. So the life of Ruth taught us that God directs our path. Her decision to leave the life she built in Moab means also leaving behind the practices God disapproves. The sacrifice she made is nothing compared to the rich plan of God for her. This is a call to all of us to live in the way God wants us to live. Let's live in righteousness, in love, and in stewardship. Let's leave behind the past and move forward to God's ultimate purpose. At para po sa ating conclusion, sabi sa Romans 8:28, "So we are convinced that every details of our lives is continually woven for God, for we are His lovers who have been called to fulfill His designed purpose." Maraming salamat po. At sa ating pagkatapos, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa mga salita mo, sa patuloy na pagpapaalala sa amin na lahat ng bagay sa aming mga buhay ay hawak mo. Kaya Lord, we pray that palagi po kami maging aligned sa will mo. Hindi po kami mag-decide by our own strength, maniwala sa aming own strength, but patuloy po kami mag-trust in your direction and plans. Thank you, Jesus, for this morning. Ito po ang aming prayer sa Panginoon Jesus. Amen and amen.
Sa muli po, maraming salamat sa inyong pagkikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po rin nyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalait po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa.